Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, March 6, 2024 at nagkaroon ng gap down si index natin. Ayan. So sobrang hina ng mga big caps na stocks natin ngayon. Laglag ulit tayo sa mga blue chips, negative 0.39%. Pero net foreign buy pa rin naman siya, 50.33 million. Ayan. So lalim na natin na 6,878.54. So yung mga alaga ko na blue chips, puro naubos yung mga profit natin sa kanila. So ang gumalaw pa rin dito sa listahan natin is penny stocks. Ayan. So mga penny stocks pa rin po. Yung pinaka trending naman natin. So dalawang araw na kasi na laglag dun sa US market. Kagabi, nung isang araw, tsaka nung isang araw pa yata, medyo mapula. Pero kanina, tinitignan ko yung futures, mukhang okay naman. So mukhang may bounce sa US market natin. So hopefully, para bumalik din yung sentiment ng yung ating mga big caps kasi biglang nagkaroon ng gap down. So not so good sa kanya pero eto pa rin tayo, net foreign buy pa rin naman yung nakikita natin na galaw po sa market. So nag-close tayo, negative 0.39% nga siya. And then 6.8 layo sa 7K. 6,878.54. So ito po yung ating mga pinaka-trending stocks for today. STI. So ang taas na naman tayo ni STI. So nag-up siya ulit ng 3.75%. So maganda yung kanyang galaw. Meron siyang 722K na net foreign buy. So si PSBA pa rin yung nababasa ko na catalyst na nilalabas naman nila para dito kay STI. FCG, hindi naman gumalaw. Nag-drop ba to? Nag-drop yata to eh. Negative 1. Tama, negative 1.43%. So nag-red ulit yung kadila natin kay FCG, si ayon pala yung 0%. So net foreign buy siya is 21K. Marami may hawak kay FCG natin. Si SPNC, hindi ko na nakikita dito sa trending stocks naman. So si X, nag-up siya. Ilan ba to? 2%. So meron siyang 450K net foreign sales. So galawang tayo mga penny stocks ulit. So makita nyo naman yung mga winners dito. LC yung pinaka-winner pero ilang trades, dalawa lang yata yan. So may volume si Eli mayroon siyang 1.6 million na net foreign buy. Sino pa ba? Yung iba, so malilit lang siya makita mo yung volume niya dito. So anyway, nasama siya andito sa trending stocks natin si X. Ionix 0% lang naman siya pero nag-drop ng umaga Kala ko kakainin niya yung yung gains niya nung nakaraang araw naman ng Monday, di ba? Kasi kahapon nag-drop and then medyo nag-bounce naman siya sa MA9 kanina. Silipin natin mamaya. Yung kanyang pinaka-chart. MRC, so first time nakita ulit natin dito sa trending stocks natin, nag-up siya ng 4.1%. Meron siyang lilit lang naman 14.88K net foreign buy. And PLC, nabuhay ulit yung price action. So talaga nagbabounce lang siya 0% naman siya, 28.8K net foreign buy. So konti din lang yung nakita natin na medyo pumitik po ng mga stocks natin for today's trading. Ayan, medyo malamya yung trading natin dito sa market for Wednesday. Ayan, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Due diligence, ikaw na lang po bahala mag-decide kung ano yung stocks na gusto mong bilhin naman. And then, para updated ka sa mga trending stocks, follow mo po ako. Subscribe ka lang dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel or kung gusto mo, join ka sa trading group po natin. So, meron dyan, join button. At kung nakasubscribe ka, maraming salamat po dun sa mga nagpa-follow pa rin, nanonood ng vlog natin, trending stocks, mga company reviews, sample trades, mga basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, PSE stock market studies, ayan, yung mga pinaka-basic na learnings natin dito sa market. And then follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to later on para sa mga play to earn games natin. Ayan, so hindi natin update yan. Tapos sa social media, okay, dito sa Facebook account, follow mo na lang po ako para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po sa kanila. Bodega Peak, articles sa local market dito sa US at saka dito sa crypto. Isa lang yung article natin sa crypto. Money earners, yung mga side hustles natin. So medyo maganda yung mga earnings natin yan dito sa Google AdSense natin. Tapos tignan natin yung summary ng mga
nakita natin na news. Maaga naglabas ng summary si Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So 3 hours ago, so mga 4 p.m. meron na siya. So ito yung ating summary for today. So mapula karamihan ng index natin. Finance lang medyo nag-bounce ng konti. 0.79% pero the rest drop na tayo. So industrial pinakamalaki. So puro pullback, negative 1.29%. Si property, alam mo si Ali to, negative 0.71%. Services, negative 0.45%. So medyo tinamaan lahat maliban dito sa finance stocks. Pero net foreign buy pa rin naman. Meron pa rin naman. 50.33 million. So 6.8. Layo natin sa 7K. No? Tapos gap down. 6.8, 78.54. So negative 0.39%. Okay? So yung mga binili ng foreigners ulit. So tignan nyo na lang. BDO, BPI, Metrobank, Manila Water, GSMI, CHP. Hindi natin nababalitan CHP. ABA, AC, AAB, Robinson, SMPH, Converge, STI. Tapos ito naman yung mga binenta. Security Bank, Union Bank, ACN, AP, CNPF, EMI, CIC, AGI, Costco, Ali, Airreach, Globetel, Cebu, at saka ICT natin. So FB, alam ko maganda yung earnings, up by 10%. Yung earnings po ni FB natin. Naglalabas na yung mga earnings ha. San Miguel Food and Beverage reports net income 38 billion. Laki, no? Up by 10%. Ayan. So yan po si FB natin. PLDT, a buoyant fiber business and steady mobile market likely supported 2023 earnings at PLDT. So earnings before interest, di ba? So margin of about 50%. Ayan. Kaya lang ayaw gumalaw ng ating price kay PLDT. Ayan. So yung ibang news, Tycon, Manuel Pangilinan, MPI. So delisted na to, di ba? So pero malakas siya Nag-up siya ng 90%. Ayan. Binili niya yung stocks, yung mga stocks niya. So nakatipid siya kasi mataas yung value pala nitong si MPI natin kasi hindi na siya umakyat sa 5 pesos, di ba? 6 pesos hanggang doon na lang talaga. So ang tagal na niya nakalist sa market. Pinma Corporation declares cash dividend 0.6. Cebu Pacific receives second aircraft delivery pero yung price niya palanding. DMCI reports net income 200, ang laki pala ko 249. 24.9 billion in 2023. So down siya ng 20%. Ayan, medyo nag-drop yung price nitong si CI naman natin. So Alternergy approves the sale of all its shares in Alternergy Tanaywin to its subsidiary. Petron says consolidated net income 51%. Meron siyang dividends, di ba? May letter D dito Pero malit lang, 0.5 peso lang yata yon. ICT, Morgan Stanley lifts recommendation if CTSI too overweight from equal weight. Ayan, overweight na. Ano ba ibig sabihin yan? Mabigat. So, PT raised to, ano yan, 340 versus previous 211 per share. At tinaas niya. Ayan, maganda. So, si Morgan Stanley, yung nag-taas ng kanyang value. At last, Consolidated Mining reports net income 1.1 billion peso. ASEN, Marubeni Forge, 250 million US, around 9 billion in 400 megawatt hour battery energy storage system project in Australia. Bloom, so meron siyang gagawin na bagong Bloom dito sa North in Quezon City. Hopefully catalyst yan para sa kanya for the coming few days, few months. Kailan ba yung ano niya? March, end of March yata to, no? Umpisahan. So Petron net income up by 51%. Tapos ICT led by Ultra Billionario Enrique Rizon announced completion phase 3A of the Victoria International Container Terminal expansion. Ayan. So meron siyang bagong mga projects. DMCI, basa natin yan kanina. So eto, medyo laglag kasi yung yung US stocks natin kagabi. So kaya siguro nagkaroon din ng gap down dito sa Philippine markets natin. So nag-drop siya ng more than 1% yung laglagan dito sa market natin kagabi. Pero ngayon mukhang okay naman na. Sinilip ko kanina. So February inflation, Philippines accelerated to 3.4%. SPNC, controlled by the group of Manny Pangilinan, unveiled plans to bring new investor in Terra in the world's largest
solar project. Ayan. So parang isang probinsya na yata yung laki ng ano, solar nitong si ano natin. SPNEC, hopefully yung price niya sumabay din. Cebu, receiving his second aircraft. So yun na yun. Globe Wireless Payment Arm, GCash enables transfer of crypto from Axie to G Crypto. Ayan, pwede na sa crypto pala tong si ano, si GCash natin. Ayan. So para doon sa mga ano, nag-withdraw na. So wag lang masyado marami. Maamla kayo. Ayan. AP, Aboitiz Power managed to grow its core net income by 29% year over year. So maganda. Aboitiz, okay. Tapos si REITs, ito yung kahapon na ng mga galawan ng mga REITs natin. Tapos, ayan, naglagan po yung mga stocks natin kahapon. So, not so good yung mga galawan natin ngayon sa mga big caps na stock. So, laki din eh. Negative 1.65 si ano, si Nasdaq, S&P negative 1.02, tapos negative 1.04 si Dow Jones naman. Pero ngayon parang babawi naman na based on sa galaw na pinapakita po ng ating global markets kanina. Okay, so mamaya silipin natin yan. So yun lang yung mga post natin, the news for today. So yung ating Patreon, ayan guys, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. So open naman yan anytime. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors dito sa Philippine markets natin. Okay, so double check muna po yan. So tingin tayo dito sa index natin. Adjust natin ng konti. Ayan. So bearish na bearish yung ano yung MACD formation natin yung red line nasa ilalim pala ng ano ng blue line natin. So medyo basag yung RSI natin. Ayan. So may konting drop. So tingnan natin bukas kung close the gap naman tayo bukas okay lang. Kasi net foreign buy pa rin naman 50.33 million net foreign buy pa rin naman po yung galawan po dito sa market natin. So yun lang, medyo malayo ulit tayo sa 6-7K. So 6,878.54 and then negative 0.39%. Okay? So resistance 7K na tuloy na yung ano yung bearish sentiment ng Dow G natin. Tapos nanganganib yung ano pinaka-support dito sa MA20 na market natin. Hopefully makabawi din tayo bukas sa galawan po nila. Okay? So based dito sa galaw ng mga big caps, mix tayo. Siyempre mas marami yung drop. Si Monde ang humila sa atin, negative 3.76%. At saka si CNPF, ano ba, kinain din niya. Negative 5.07. SEC, yung alaga ko, negative 2.75%. LTG, negative 1.3. AGI, negative 1. DMC, negative 2.84. So, puro gap down din yung mga big caps na stocks. So, yung mga berde, SMPH, lit lang, 0.15. URC, 0.44. Metrobank, 0.48. Si Metrobank, sumasakay pa rin sa MA9. So, wala masyadong AP. Ayan, yung mga big caps na stocks. Ayan, nag-Dow G. Dow G din yung galaw. GGS, ayaw gumalaw, 0.63. Ayan, so pure gold, 1.65. So, yung mga big caps na stocks, kokonti lang yung yung gumalaw sa kanila. So punta tayo dito sa mga winners for today. So penny stocks pa rin yung galawan natin. So LC, wala naman volume to, no? May volume siya, 1.8. Ayan. So mapapansin mo yung mga lumilipad na stocks after 2 days nagpo-pull back. Kasi hindi ko na nakikita dito sa trending Maliban kay Elia after 3 days nag-bounce yung galaw niya 8%. Hindi ko na nasakyan to So bilis naman kasi 5% kaagad nung nung nag-open siya 3% yata tapos nag 5% kaagad. So wala na tayong entry. Nauna na yung mga nag-abang kahapon sa kanya. So yung mga winners pa, ayan si Ellie natin, sino pa ba? Hindi ko kilala itong mga to. SBS, CIC, mga penny stocks talaga. MRC, ayan. So ito kasi may at least na kilala natin to. So nag-up siya 4%. Si Lodi, wala, penny stocks din. STI, ayan. So 3%. Or may mining fee pala. 3%. ABS, nabuhay si ABS Bubuhay yung galaw natin. Laki 25 million yung buyers niya. Ano kayo meron? Ano ba yan? Palitan lang. So, medyo okay si hopefully may follow-up si ABS. Megawide, 2.24x 2%. Bakit kaya? Umakyat siya tapos kinain niya. So, yun siguro.
Si Now, ayan, nabubuhay na ulit. 1.89%. Okay, so the rest, mga tigwa 1% na lang tayo. Next, dito naman sa losers ng market is, sino ba itong mga to? Just, hindi natin masyadong. Ayan, si Gio, ayan. So, nag-drop siya. Green yung candle niya, pero nag-drop siya ng 5%. Oh. CNPF, naging parang penny stocks, 5%. PHA, ayan, nangungulong na. Minus 4.31%. Monde, okay, 3%. Sino pa? RCI, 3%. DMC, ayan, mga mabibigat. Si SCC, yung magkapatid. Balay, minus 2.4%. So, wala na yung 7% niya last time. Ali, negative 1.91%. Lalim na rin ni Ali. Tech, negative 1.65. Ayan. So, hopefully may mga bounce tayo. Medyo marami yung bumagsak for today's trading natin. Ayan. So, tingnan natin bukas. Hopefully may bounce kasi nung tinitingnan ko tong galaw ng US, malakas naman siya. Oh. So, tignan mo yung niya. Yung futures natin, Nasdaq, 0.75%. So, medyo malaki na. Dow Futures, 0.23 and then S&P, positive 0.38%. Pero, yun nga, after 2 days is malakas kasi yung drop. So, bumabawi na. European markets, up. Asian markets, mix, no? Pero parang mas marami yung berde. O nga, no? Mas marami yung berde dito sa Asian markets. So, malalaki. Yung mga indices natin. Ano ba yan? Mga composite index. So, mix siya ng konti. Pero parang mas marami yung berde nga na galawan for today. Tapos dito sa crypto, lakas ni Bitcoin natin. Ayan, so refresh natin para makita natin. Ayan, berde ulit. So, 67K si Bitcoin. Maganda yung galaw. Ethereum 3.8, BNB 431. Meron bagsak So, pero ito naman siguro mga lumipad kahapon, di ba? Si Dodge at saka si Shiba, yung mga meme coins natin. So, mix pala dito. May mga nag-drop din na malakas ngayon. At meron din umakyat. Sino ba to? Uni 7083. Si Uniswap ba to? Uniswap. Ayan, so swapping platform to. Ayan. So, yun lang yung nakita natin. At saka pwede na si Gcash pala. Medyo huli ako. Pwede pala si Gcash sa crypto. Yung mga naghahanap pa ng saan nyo pwede ilagay yung crypto. Ang alam ko na lang si di ba? Si Bybit sa Pinas. Sino pa ba yung iba na pwede sa crypto? Ayan. Si Gcash pwede, di ba? Ayan. So, yun lang yung ating mga nakita dito. So, okay naman yung galaw ng cryptos. Balik tayo dito. And then, pag-usapan natin yung medyo matamlay ng mga trending stocks. So, STI, panalo. So, ito yung pinaka-bagger natin for the year. Saan ba yung dito, yung first year natin. So, 80% na siya since this year. So, ito siguro ang matutuloy sa bagger area. So, yung breakout na ba? Nag-breakout na yan? Hindi pa. Saktong-sakto lang siya dito sa resistance natin. Ang next na resistance is 0.9 na. So, kailangan maka-break siya. O, konti na lang na siguro yan. 0.85 siguro. Pinaka-resistance. Mukhang kaya naman ni STI kasi meron siyang volume. Ayan. So, 8 million ulit. So, ang tagal dito sa no? Overbought. So, bullish na bullish. So, meron siyang 700K net foreign buy. And then, nag-up po siya ng 3.75%. So, catalyst-wise, bibili niya si PSBA and then okay din yung kanyang mga earnings. Wala pa yung pinaka third quarter naman natin sa kanya. Nagbigay pa pala siya ng 6% dati nag-drop dito. Panalo yung nag-dividends kay STI natin. So very good. Super bullish yung ating MACD. Super bullish din yung ating rather RSI and then yung ating MACD formation naman. So parang babasagin pa rin naman yan. Then next tentatively 0.9 yung pwede niyang targetin. So puro berde yung yung kandila ni STI natin. Okay? So yun po yung catalyst natin. Next, FCG. So marami nakabantay. Kay FCG natin okay na siya si FCG sa last 3 days. Pero anyway, okay pa rin naman. Pullback lang siguro. Tingnan natin bukas. Hopefully hindi na siya masyadong bumagsak kasi ito pa rin naman yung pinaka support area natin and then yung ating pinaka-resistance, nahirapan siya dito sa 0.72. So nilalagay ko dito sa kasi bumalik siya dito sa loob, di ba? 0.68 dito. Nilalagay ko kahapon dito. Pero mukhang hirap siya. So diyan na lang muna, resistance natin, 0.72 and then uptrend pa rin naman yung yung galaw niya. Marami yatang
may hawak dito kay FCG natin. So medyo nag-pull back ng 1.43% and then 21K yung net foreign buy. So above pa rin naman ng ng RSI 50 po yung galawan nitong si FCG. Wala pa rin tayong bagong catalyst dito kay Figaro Coffee. Tapos third quarter earnings hindi pa nilalagay dito na ni investa naman natin. Okay? So yun lang muna. Walang momentum si FCG natin. Mahina yung yung buyers. Next X, hindi ko alam ba't nag-trending si X. Nakita mo naman dun sa sa pinaka first page natin kanina. So umakyat siya, nag-gap up ng nag-gap up siya ng umabot siya ng 12%. So siguro marami nakasalo kanina and then baka medyo marami na ipit kasi nag-pull back, lakas din ng pullback niya So kung nakabili ka sa tuktok is 7% din siya. So yung gap niya 2%, konti lang nag-trades, 1 million lang. Pero malaki na sa kanya yan kasi ang market cap niya lang sa ngayon is less than 1 billion. So penny si X natin. So para siya nakakulong dito sa sa range na from 0.24 hanggang 0.3068. Wala naman tayo nakita na news bakit nag-top sa trending to. Siguro marami nakabantay dito kay Pero 1 million lang naman yung trades natin for today. So anyway, baka sideways lang si X natin. Careful na lang po sa mga penny stocks. Next, Ionics. Okay, so ito medyo kinain na niya kanina yung gains niya, no? So, at nag-red pa siya kanina. So, kaya siguro nag-trending to. Medyo bumawi siya. So, tingnan natin bukas. Kailangan niya ng green candle para ma-reverse yung epekto ng mga Dow G. Kasi parang undecided siya, no? Pag pinag-combine mo tong dalawang candle natin ngayon. So, maganda naman. Nakabawi siya. 0% nga lang. And then, 18.8K net foreign buy. Ayan. So, dahil nag-bounce siya, na malakas din yung bounce niya, so nag-steady tayo dito sa trend. Ayan. So yan pa rin naman. Tama So medyo nauntog siya and then nag-test sa support malapit sa MA20. Ayan. So intact pa rin naman. Medyo nanghihina lang yung yung direction niya. And then okay din yung ating MACD formation. Ayan. So yan pa rin naman nakikita natin. And then pinaka main resistance yung trend niya or dito sa 1.38 kasi ito yung peak natin sa kanya last time. Bago siya magkaroon ng reversal ng kanyang pinaka-price action naman. Okay? So, yun po yung nakita natin kay Ionics. Wala din catalyst si Ionics natin. MRC, ayan. So, yung mga naghahunting ng ng mga penny stocks. Okay, so maliit. Kaso, ang late naman ng volume 800K. So, 62 trades pa. Isang tao lang may-ari ng 800K na yan. So 1 billion market cap, okay, enough na yung halos 1 million para mapa-up siya ng 4.1%. Ang alam ko, ang huling balita dito kay ayan, so magre-retest siya. Breakout na siya dito sa sa MA20. Pero yung pinaka-downtrend niya, so yun yung kailangan nating malampasan dito. So kailangan niya ng volume bukas, kaya siguro nag-trending si MRC natin. Sino ba pinaka-winner? MRC, si Eddie pala, yung pinaka-winner natin. And then next itong si MRC natin. So akala ko may adjustment. Nandito na pala yung adjustment niya last time. Okay? So earning wise, wala naman. So galawang penny din tayo kay MRC. Nakakulong pa pero kung may breakout dito, saan mo? I-retest natin tong 1.5. Okay? Next, PLC 0% din. Ang dami 0%. Dito sa review natin. Ayan, so okay, so marami siguro nababagot dito sa galaw ni ni PLC. Support natin yon 0.697 and then meron tayong maliit na resistance dito 0.76 pero intact pa rin naman. Ayan. So ang tabayanan na lang natin kung sino magtutulak sa kanya kasi medyo kulang nga din sa volume pero intact naman yung yung price action ni PLC. May konting divergence pala sa sa RSI at saka MACD formation. So depende sa tingin mo kung dito ka titingin or dito sa bandang taas. Pero intact pa rin man. So hopefully hindi mabasag yung support natin dito malapit sa 0.7. Tama, no? 0.7 pesos. Okay? So, abang-abang na lang kung ano pwede mangyari dito kay PLC for the coming few days naman. Okay? So, yun lang yung ating review for today. Wala na ako nakita. Asa na ba si, pasilip nga kay PHA. Ayan, nangungulong si,
PHA natin. So mga penny stocks pa rin yung yung mga movers dito sa market. Yung mga big caps natin, lalakas ng tataka ko, puro net buy pero lalakas ng pullback ng ng ibang big caps natin, no? Ayun, nagpa 5%, 3%, 2%. Yung mga laglagan. Kaya hindi makarangkada yung index natin malapit dito sa sa 7,000 level. Ayan. So meron pa tayong 2 araw para makita. Hopefully mabasag by the time. Kung hindi, darating, March na kasi, so maglalabasan na yung mga earnings. So, bantay-bantay tayo sa sports sa MA20 naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe po subscribe na lang. Ayan, nabubulol tayo. Or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin, Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading po sa markets. Sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. So, message mo na lang po ako may sumali sa group natin Message mo na lang po ako sa Facebook para may isama kita sa group. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.